So, kumusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, pag-usapan ngayon natin tong another na panlilinlang ng pro-China at abogado ng China na senador na si Rodante Marcoleta, no? So tinatanggi niya na siya ay pro-China, pero isang malaking panlilinlang 'tong putang ilan 'to, eh, no? Itong ginawa niya dito. So, pag-usapan ngayon natin 'tong binabanggit niyang coordinates. Okay, ulit 'no, kasi kahapon nagdebate na naman po sila ni Kiko Pangilinan. So ito, pakinggan niyo 'to. Kaya po nagiging importante na kailangan po natin munang pag-aralan hanggang saan eksakto pong coordinates ba ng ating West Philippine Sea. Dito po sa binabanggit nating mga batas sa ngayon, kung titingnan natin, hindi po natin sila magagamit, Mr. President. Kaya napakahirap po ngayon nating sagupain yung mga pananaw na parang may nag-aangkin ng atin pero hindi pa natin ma-define kung ano talaga yung atin. Kaya po dito ako nagsisimula, Mr. President. Oh, 'yan, So, actually, malamang napanood niyo na 'to, eh. Pero isang malaking katarantaduhan po ito mga kababayan kasi una sa lahat, yung China, wala rin naman po silang coordinates, no, na binabanggit ni Marcoleta. Pero tayo meron. So ngayon kung pag-uusapan ngayon natin yung mga claims ng coordinates, so ano bang gusto ni Marcoleta? Sundin natin yung 10 dash line na gusto ng China. Na ito yan, Ito yun mga kababayan. Yung picture po na yan, ayan po ang kiniklaim ng China na 10 dash line. Di ba? So, ayan ba ang gusto ni Marcoleta na sundin natin? Kasi ngayon, kung pag-uusapan ngayon natin yung coordinates ng Pilipinas, meron tayo niyan. Kasi meron tayong baseline law. So, ito yon. So, kung makita nyo dito, yung pulang linya na yan, ayan po yung teritoryo ng Pilipinas. Ngayon, kung papasok po tayo sa teritoryo ng Pilipinas, kailangan lang natin magbilang ng 200 nautical miles at yun na po yung i-easy natin. Putang ina, napaka-basic nito Marcoleta, at di mo ito naintindihan. Ngayon, parang mas maganda nga po yung paliwanag nito na paras na paras na din po ang paliwanag dito ni dating Associate Chief Justice Carpio. No? So, ang point ko dito mga kababayan, no, bago ko i-play po yung video ni Associate Chief Justice Carpio, ang gusto ko lang sabihin dito, itong manilin lang na to, nagbibigay siya ng isang debate sa Senado na kung tutuusin sedition po yun. Kasi nga po, halos binibenta na po ni Marcoleta ang soberanya at ang teritoryo ng Pilipinas. So, ang pinapalabas ni Marcoleta dito, hindi niya tinatanggap itong baseline law ng Pilipinas, pero tinatanggap niya yung 10 dash line ng China. Bugok no? So, ngayon mga babae, so ito po yung video ni pangalan nito ni Associate Chief Justice Carpio. At dito niya po na-explain, itong binabanggit rin po natin kasi mas maganda yung explanation niya about dito sa nautical miles at sa teritoryo ng Pilipinas. Pero yung China, yung beloved China niya, yung 9-9, walang coordinates yun hanggang ngayon. Hanggang saan eksakto pong coordinates ba ng ating West Philippine Sea? Dito po sa binabanggit nating mga batas sa ngayon, kung titingnan natin, hindi po natin sila magagamit, Mr. President. Kaya napakahirap po ngayon nating sagupain yung mga pananaw na parang may nag-aangkin ng atin pero hindi pa natin ma-define kung ano talaga yung atin. Alam mo, si Marcoleta was a congressman when Republic Act 9522 was approved. And he was also, I think, in Congress when the Maritime Zones Act was approved. Under these two laws, klarong-klaro, we have the archipelagic baselines under Republic Act 9522. Andun yung coordinates ng ating baselines. Under UNCLOS, from those baselines, you just measure 200 nautical miles. Then you know the exclusive economic zone. Kasi alam mo na yung baseline Ang importante dyan, alam mo yung baseline. So you can do that by satellite
technology, GPS, makuha mo kaagad kung saan yung 200 nautical miles. Yung mga bansa naman, the coastal countries of the world did not, there are some who have fixed their coordinates, the limits of their 200 nautical mile. Pero madami hindi. Tayo, we have already fixed the coordinates of our baselines. That is sufficient. In fact, more than sufficient yan dahil under UNCLOS, you don't have to make any proclamation, any legal act so that you can claim your territorial sea and your exclusive economic zone. The law, the UNCLOS gives that to you already. You don't have to do any formal act. Nakalagay doon. There is no need for any formal act or formal proclamation to have your legal rights to your continental shelf and your territorial sea because that is already in the law. Mechanical na lang yung measurement. Doon sa measurement, linagay na nga natin yung archipelagic baselines. Alam mo na yung coordinates. So from that, you can measure the 200 nautical miles. Yung China, yung 9-dash line, walang coordinates yan. Kung saan nila nilalagay yung lumalaki pa nga. They added the 10th dash. Sabihin niya, dapat tayo may coordinates. Yung China wala. And first of all, we already have our archipelagic baselines with the coordinates. That's more than what the UNCLOS requires. In fact, like, UNCLOS says automatic yan. Inherent. You have the inherent right to your continental shelf because you are a coastal state. Because if you have a land, yung maritime zone mo, territorial sea and exclusive economic zones, that is just an accessory, ang tawag niyan. Automatically, you have a territorial sea once you have an island. So, if you have an island that's habitable, meron ka ng EEZ automatically. You don't have to pass a law to be entitled to your EEZ. That is your inherent right as a coastal state. Yan ang nakalagay sa UNCLOS. So, yung sinasabi ni Marcoleta na wala pa kasi wala tayong batas, mali yun. He's trying to deny what international law has given us already. Pero yung China, yung beloved China niya, yung 9-dash line, walang coordinates yun hanggang ngayon. Again, I don't see the point. Are we trying to say here that the arbitral ruling was erroneous, and therefore we should stop claiming what was awarded us? I don't see the logic, Mr. President. We were awarded by the arbitral tribunal. It is ours. Now, is the gentleman saying the tribunal was mistaken and therefore what was awarded to us should not have been awarded to us?